ating lahat mga kababayan, saan man ba panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, takantaka po tayo sa balita na to. Si First Lady Lisa Marcos Araneta ay ire-represent daw po ang Pilipinas, no? Sa Dubai's World Governments Summit. Ano po, saan nyo po mababasa na hindi ko po alam kung ninonormalize na natin ang lahat, no? Ngayon lang po ako nakarinig na hindi ka cabinet official. Ang alam ko pong alter ego ng Pangulo kung hindi po siya makakadalo, di po ba? Yung kanyang mga cabinet official o kaya yung kanyang vice president o sino man sa cabinet official. Ang tanong, cabinet official na po ba si First Lady Lisa Marcos? Your hula is as good as my hula. Pag-uusapan din po natin, yan, pag-uusapan natin yan, no? Pag-uusapan din po natin, ito pong yung Pangulo po ng Pilipinas, ang sabi, pag nanalo daw yung mga nagpetisyon, no, na ideklarang unconstitutional yung budget, ay ano raw po, magse-shutdown daw po yung gobyerno, no? Fake news po yan dahil hindi po magse-shutdown. Dalawa lang po yan at pareho po sa dalawang instance na yan, ano man po ang totoo, ito man po ay fake news o hindi niya alam, no? Pareho pong kapalpakan yan. Hindi niya po alam kung magsi-shutdown ba yung gobyerno o hindi. Bagsak na naman po ang stock market. Pag meron pa po tayong oras, pag-uusapan din po natin yung stock market na yan. Okay, yan lang po ang mapag-uusapan natin at iba pa. Kung ano pa makita natin rito. Marami tayong reserba na pag-uusapan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. It's good to be back po. Narito na naman tayo sa ating kuta. Mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan na po natin, no? Unahin na po natin ito pong balita kay Lisa Marcos. Ang problema yata parang madilim ako. Tsaka na natin adyan. Pasensya na po kayo, kababalik ko lang po sa aking kuta. Kinakailangan po natin dumoble kayod dahil ito po yung pantanghali nating edisyon. Okay. Yan, ano lang po kayo relax lang po kayo sa inyong mga katanungan. Mamaya na po natin i-reserve yan. Unahin na po natin to, no? Ito pong balita na to. Basahin po natin sa Manila Times po. Nakita ko to kanina saan ko ba nakita yon? Ano yung tawag doon sa PNA, Philippine News Agency. Kaya nag-react ako doon ng wow. Pero pagtingin ko ngayon, burado na. Burado na po yung pinag-reactan ko. Buti na lang may isang dyaryo itong The Manila Times. Binalita po to kaya meron pa tayong balita. Kanina kasi nung bumibiyahe, nakita ko na to Sabi ko magandang itapik to. Okay, the First Lady Lisa Araneta Marcos will represent the Philippines to the World Government Summit 2025 to be held in Dubai this month, Malacanang said. In a text, sabi po ni PCA, Presidential Communications Acting Secretary Cesar Chavez, President Ferdinand Marcos would not be joining the First Lady during the summit. Only the First Lady, sabi po
So, siya po yung magre-represent sa Pilipinas. At ito po, in Facebook post, Araneta Marcos shared the photo preliminary meeting at her office in preparation for her attendance to the summit. Alam niyo po, ito po ang unang question na pumasok po sa utak ko, no? In what capacity niya nire-represent yun pong Pilipinas? Di po ba? Si Lisa Marcos po ba ang ating presidente? Kasi nire-represent niya raw yung Pilipinas eh. Ito po ay government World Government Summit. So, ipinagpalagay ko na may kinalaman yung gobyerno dito. Pero tinanong ko pa rin, no? Ano ba tong World Government Summit? Baka naman ito po ay samahan ng mga first lady o first gentleman ng bawat bansa. Ito po ang sagot eh. Nung tinanong ko po itong internet, ito po ang sinagot niya. The World Government Summit in Dubai is scheduled for February 11 to 13 is an international event aimed at bringing together global leaders. Ito po global leaders, experts. Ibig sabihin po ng global leaders, yung mga leader po ng iba't ibang bansa, experts and decision makers to discuss and shape the future of government. Di ba? Future of government. Government po. Sino po yung mga participants? Over 30 heads of state and government, more than 80 international organizations, 140 government delegations, and over 6,000 participants, including leading global experts from various sectors are expected to attend this year. Okay. Sino po ang nire-represent ng ating mahal na First Lady? No? Dito po sa World Summit na to. Ito po yung mga participant, World Heads of State, International Organization, Government Delegation. Sino po yung nire-represent ni First Lady? Sino po gagastos dyan? Gobyerno ba? Ganun na po ba ngayon? Asawa pwede na? Wala pa po akong narinig, no? Na meeting na dinaluhan o hindi madadaluhan ng Pangulo ng Pilipinas before. Wala pa po akong narinig o nabalitaan na yung hahalili instead na Pangulo ay yung asawa niya. Hindi naman po yata to binyagan o kasal na pwede kang i-represent ng iyong asawa. Government official po ba si First Lady? Paano po siya ang magre-represent sa gobyerno natin? Hindi ko po alam ang tanong, ang kasagutan. Pero ang dami pong first time na nangyayari rito. No? Di ba DFA? O nga, DFA o any cabinet official. Kung ayaw ipadala yung vice president, dapat any cabinet official. Hindi ko po alam kung what capacity. Nakakapagtaka sa bagay, ano pa ba ipagtataka natin sa gobyerno na to? Lahat po may first. Ang dami pong first na pinagagawa nito. Unang gobyerno po na nagkaroon tayo ng problema ng mga blanco yung budget o yung BICAM na pinagbatayan ng 2025 budget. Napakarami pong first dito sa gobyerno na to. Magtataka pa ba tayo? Pero nararapat po ba ito? Ito po bang pagre-represent niya ang capacity niya bilang asawa ng Pangulo? O bilang private citizen? Ang linaw ng nakalagay dito. First Lady Marcos to represent PH at Dubai's World Government Summit. Di ko po alam kung bakit po.
Hindi ko po alam kung bakit po wala na bang matinong tauhan si Pangulong Marcos? Wala ba siyang tiwala sa lahat ng kanyang cabinet official? Parang magre-represent na sa Pilipinas ay asawa ng Pangulo? Again, sasabihin ko po, hindi ko po alam kung ito po ay may legal basis. Kasi siyempre, hindi naman tayo abogado. Pero kahit po may legal basis yan, di po ba? Kahit po may legal basis yan, hindi na po karapat-dapat yan. Wala namang posisyon sa gobyerno magre-represent ng Pilipinas. Wala eh. Bingi-bingihan lang. Sabihin mo na marami nang nagsasabi na bangag ka. Kaya mag-hair follicle test ka. Hindi siya mag-hair follicle test. Ganun yata talaga. Okay. Punta na po tayo sa ibang balita. Ang dami kong pinagtatakahan talaga eh. Tapos okay pa rin kayo lahat? Okay pa rin yung ating ano? Ewan ko lang kung bakit kayo okay pa rin. O dito tignan nyo kung alin siya rito O siya ay ano? Siya ba ay head of state? Hindi po. Si First Lady po ba ay head of state? Hindi po siya head of state. Siya ba ay namumuno sa international organization? Hindi ko po alam. Pero ang sinabi po kasi, magre-represent siya ng Pilipinas eh. Malamang hindi yung international organization. Tapos, baka dito siya kasama. Meron dito eh. This year marks the largest participants. Ayan. Baka dito siya kasama. Ito kasi, global leaders, hindi siya global leader. Expert, hindi ko alam kung saan siya expert. Decision makers. Baka dyan siya kasama sa decision makers. Baka kasama, baka yun yung nire-represent niya. Yun siya yung decision maker sa Pilipinas. Kasi wala sa lahat eh. Hindi siya leader. Hindi siya, baka siya ay ang decision maker. May nakalagay kasi doon, decision maker eh. Thank you very much kay GNS for Life. Shoutout Boss Buds. Shoutout sa lahat ng kapinduter. Shoutout to my boo. 50th Mansari. Kakaiba talaga to si GNS for Life. Shoutout na sa kanyang my boo. 50th. Dito lang po nagkita yan sa channel natin. 50th month na. Ibig sabihin mga kapatid, taon na binibilang pero sineselebrate pa rin nila yung Mansari. Ganun ka-sweet yan dalawa na yan. si Steffi at saka to si GNS for Life. Okay. Hindi ko naman po sinasabi na dapat ipadala si Vice President Sara Duterte. Alam nyo na nga magkaaway. Siyempre hindi papadala yun pero ang dami pong tauhan. Okay, punta na po tayo rito. Ito, nakakaawa po tayo. Philippine Stock Exchange, bagsak na naman po. Ayan. Ang laki po ng binababa na, alam nyo, ito po ang kapuna-puna talaga, no? Makikita nyo po kung may pumapasok talagang ang una pong pinapasok ng mga foreign investors kasi madaling kumita, stock market ng isang bansa. Pag ang stock market mo, maraming mga investors na taga-ibang bansa, ibig sabihin, naniniwala sila sa market natin eh. Pero bagsak na po yung stock market natin. Alam nyo na kung bakit. Di ba? Ganito na lang po, mahirap intindihin yung stock market eh. Pero directly yan, direkta po yan, may kaugnayan po yung stock market. Direkta po yan may ugnayan sa mga foreign investors. Direkta din po yan may ugnayan sa tunay
na kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Mas maganda yung takbo ng stock market, mas pinaniniwalaan po na yung mas maganda yung ekonomiya ng Pilipinas. Yan po, walang duda yan. Kasi kung magandang takbo ng ekonomiya, maraming willing mag-invest, lalo na yung mga tagalabas. Yan yung isa sa mga dinidiscuss nung pinag-aaralan ko tong stock market eh. Kaya ang stock market ng Pilipinas, naghihintay lang yung stock market, kikita lang yan, yung sa kaso ng Pilipinas, pag yung mga may perang pumasok galing sa labas. So kung patuloy po na bumabagsak yung ating stock market at hindi na nakaka-recover, hindi talaga siya lumalago ng malagong-malago, yun po yung reflection mismo sa ating ekonomiya. Bakit ganun yung ekonomiya natin? Malaking factor po niyan yung leadership ng bansa. Nakuha nyo? Ang daming kumita nung panahon ni Duterte. Marami pong pinayaman yung stock market nung panahon ni Duterte until magkaroon ng pandemya. Alam nyo naman, lahat bumagsak nung pandemya. Pero before pandemic, ang dami pong kumikita sa stock market ni Tatay Digong. Nung panahon ni Tatay Digong. Okay. Wala ba sa Consti na bawal? Wala tayong magagawa. Alam nyo po, dalawa po yan no? Maaring yan ay legal. Di ba? Maaring yan ay legal. Pero hindi ibig sabihin na yan po ay hindi garapal. Maaring wala nagbabawal dyan, pero hindi po lahat ng hindi pinagbabawal ay dapat nyong gawin. Meron po ba kayong nabasa? Ito malaking halimbawa. Meron po ba nakasulat na bawal, pasensya na po kung may kumakain ulit. Maganda kasing halimbawa to eh. Meron na po ba nakasulat sa rules ng House of Representatives na bawal tumae sa plenary hall? Wala naman eh. Kung ganyan lang po kapiloso po yung paniniwala natin, ipabasa nyo nga sa kanila. Nakalagay ba na bawal tumae habang nagse-session doon mismo sa may session hall? Wala kang mababasa, Chuck. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin na pwede kang tumae doon habang nagsasalita yung speaker. Ganun lang po yan, pamimiloso po lang po yan. Ang tanong, nararapat ba na tumae ka doon sa session hall habang nagsasalita yung speaker? O kahit sino nagsasalita? Hindi. Kaya hindi po pwede sabihin, hindi naman bawal yan. Magbasa ka nga na bawal i-represent ng First Lady. Ganun lang po yun. Wala rin ka naman mababasang bawal tumae sa session hall nyo. Pamimiloso po lang yan. Dipilosopuhin na rin natin. Basahin nyo nga na bawal mag-conduct ng sexual na bagay habang nagsa-session. Wala, di ba? Pero kasalaulaan na yun. Sa laula na kayo nun. Habang nagsasalita si Speaker Martin, may nagtitirahan na congressman. Puta. Sa laula na yun. Hindi po pwede. Hindi lahat ng hindi nakasulat ay dapat nyong gawin. Talaga naman eh. Kung pilosopuhan lang po, pilosopo din isagot nyo, sabihin, hindi naman pinagbabawal. Bet pinagbawalan ka bang tumae sa gitna ng EDSA? May nakasulat ba? Bawal tumawid, meron. Pero bawal tumae dito, meron kayo nasulat? Hindi.
Wala na naman tayo ads nito. Okay. Balik na tayo. Minsan filosofohan pala gusto nyo. Hindi naman po tanghalian. Okay. Punta na po tayo rito. Uy, nakita ko na naman itong mga nagrarally. Tuwan-tuwa sila. Oh. Ang dami daw, tagumpay daw. Sabi ni Trillanes, oh, tagumpay. Tagumpay daw yung rally nila. Tanong ko lang, sinalag may impeachment na ba? Ang tagumpay, yung Iglesia ni Cristo led rally. Bakit? Ang panawagan nila dun, wag i-impeach si BP Sara. O, di ba? Hindi naman na-impeach. O, tanong, tagumpay daw yung rally nila kahapon. Na-impeach na ba? Sinalang na ba? Sinalang na ba sa Kongreso? Meron na bang pumirma? Ayan, akbayan yan eh. 'Di ba si Tabi mismo na ganyan, sila mismo yung naghain. Isa sa mga naghain niya ng reklamo eh. Tabi, nakakuha ka na ba ng 103 votes? Ibig sabihin ng tagumpay, Trillanes, no? Pag sinabing tagumpay yung rally ninyo, yung hinihingi ninyo na impeach BP Sara, ay nasimulan man lahat ng placard nyo, wala ka ibang placard eh. Impeach Sara. Yun lang ang placard nyo, impeach Sara lang. Tsaka yung mga Magdalo at tsaka Akbayan. Impeach Sara now. O, dalawa lang. Impeach Sara tsaka impeach Sara now. Tanong, Congressman Tabi, nakakuha ka na ba ng 103? Para mo matawag na tagumpay yan, napapayag ninyo yung mga congressman, pumirma sila. Oy, nagrally na sila, pirma na tayo. Yun po ang tagumpay, Senator Sunny Trillanes. No? Hindi yan. Hindi yung sinasabi ninyo na nagtagumpay, nakakita lang kayo, puta, bayaran nyo mo. Bago kayo magsabi ng tagumpay, bayaran nyo muna yung dalawang media na po. Ang nakita natin, ibahin po natin yung mga vlogger. Sabihin ng mga vlogger, oh, pakanahan nyo lang yung vlogger. Ito po, mga media po to. GMA7. Tapos nakita ko rin yung Rappler. Mas malupit nga yun sa Rappler. Bakit po kayo narito? Eh, natangay lang kami rito. Natangay lang sila. Tinatanong sila, alam nyo po ba na ito ay ay laban kay Sara? Aba, hindi po namin alam. Nakakahiya. Natangay lang, hindi pa alam. Tsaka wag nyo muna kaming tanungin at gutom pa po kami. Ginutom nyo. Sa bagay, kami rin naman nagugutom. Kaya lang, hindi kami, alam namin walang pakain eh. May rally bang may pakain? Pwera na lang kung napangakuhan kayo na attend kayo ng rally, libre pagkain, may 1,000 pa. Oh. Yan ba tagumpay? Ang tagumpay, yung panawagan ng iglesia, 2 milyon. Ayaw namin ma-impeach si BP Sara. No to impeachment. Wala nga impeachment na naganap. Eh kayo, tagumpay daw sila. Tabi. Congressman Tabi, ayusin mo. Okay, punta na po tayo sa iba pa. Sa iba pang balita. Ito po. Meron na pong 24 na mga Pilipino na na-deport na po dahil po sa wala silang legal na status, no, sa Amerika. Ito yung sinasabi natin na meron na po bang sasalo na proyekto sa kanila? Ako natitiyak ko wala eh. Kasi kung meron po yan, brinodcast na yan. Eh po siya, hukay nga, binobroadcast eh. Meron na namang hukay na naganap ngayon.
Ang tatayo yata nila, ewan ko, academic, panay hukay na lang, eh. Groundbreaking. Ito po, kawawa po 'tong mga na-deport na Pilipino natin, 'no? Tanong nyo, meron po ba? Meron po ba kayong proyekto yung gobyerno natin? Eh, wala silang ina-announce, eh. Mahilig mag-announce yan ng mga plano, eh. Panay plano na lang nga lang, hindi pa nila i-announce. O, nga na po yan. Sana mabigyan nyo man lang ng ayuda yung 24 na yan. Bago tayo pumunta rito, isa pa po. Ito po sabi ni Representative Chua, wala na pong hiya-hiya to. No? Wala na pong hiyaan to, Representative Chua. Huwag na tayong maging plastic. Paano ka man nanalo kung wala kang panggastos? Kumbaga, huwag na tayong maging plastic. Wala namang mananalo rito kung wala kang kahit papanong panggastos. Kahit na barangay captain yata ngayon, kapag hindi na gumastos, hindi na rin mananalo. Unless siguro artista ka, basketballista ka, medyo kilala ka. Pero kung hindi ka naman kilala, paano ka mananalo kung wala kang panggastos? Hindi ko po alam kung ano po pinaghugutan nito ni Representative Joel Chua. Pero pinapakita lang po nito yung pong binibintang sa kanila, pinagbibintangan niya mga yan na kaya sunod na sunod kay Martin dahil sa pondo, di ba? Okay. Naniniwala ako sa sinasabi mo, Representative Joel Chua. Pero masama ang pagkakasabi mo. Ayon nga kay Miriam Defensor Santiago. Marami tayong makukot kay Miriam Defensor Santiago, eh. Yung mga politiko raw, no? Pag ikaw ay mataas ka sa survey, hindi mo kinakailangan ng kusa raw po darating yung mga campaign contributions, no? Ang mahirap kasi dito sa mga to, mga local lang to, ay mga tumatakbo lang to sa Manila, eh. Ang sinasabi na ni Miriam yung mga national, eh. Di ba? Hindi nila po problemahin yung paggastos kasi sila po ay kusang mabibigyan ng mga negosyante, mga oligarko pag mataas ka sa rating. Kaya naghabol yung mga yan na rating, eh. Ayon kay Miriam yan. O, talaga naman po, kaya nga po nagka-campaign contribution, eh. Pero kung hindi po kayo nag-campaign contribution at gagastos kayo nang hindi po galing sa campaign contribution, galing po sa isang tao, sa isang politiko, eh doon may problema. Kasi beholden na kayo doon, eh. Di ba? Lahat naman ng tama yan. Hindi ka mananalo na wala kang gagastusin. Kaya nga masamang-masama yung loob ni Tatay Digong, eh. Nung siya ay tumakbo noong 2016 sa ABS-CBN. Alam niyo po kung bakit? Oh, dumating po yung pera niya kasi bandang huli na siya, eh, di ba? Si Tatay Digong mababa yung rating nung una, eh. Bandang huli na lang siya umirit, eh. Ang matataas na rating nung una, sila Binay, si Grace po. Tapos bandang huli na lang humirit si Tatay Digong. Nung humihirit na siya, doon na nagkaroon ng mga campaign contribution. Hindi po masama yung campaign contribution, inaalaw po yan, eh. Ang masama po, yung gagastos ka ng mga nakaw. Yung nagnakaw kayo para may gastosin kayo sa eleksyon. O, 'di ba? Sabi nga ni Tatay Digong, nung nagkaroon siya ng pera dahil ang dami na nagdo-donate bandang huli. Pwede na siyang manalo, eh, no? Winnable na siya, eh. May nagdo-donate na. Sabi niya, ako lang ang walang commercial, eh. Bigay ko naman yung sa ABS-CBN to para may commercial din ako sa TV. O, yun, binalatuba ng ABS-CBN. Hindi pinalabas. Nagbayad si Tatay Digong, hindi pinalabas. Putya, balasubas kayo, ha? Okay, punta na po tayo rito kay BBM. Di ba, nagbabanta po si BBM. Sabi niya,
yang mga nag-ano, kasi nung una hindi ako sigurado eh. 'Di ba may nagtanong sa inyo, "Boss, paano yan pagka nanalo yung mga nagpetisyon sa Korte Suprema? Idedeklara na ano, idedeklara na unconstitutional yung budget." So pag unconstitutional po, hindi nyo pwedeng gastusin. Paano tayo? Wala tayong budget. 'Di ba hindi pa ako tiyak nung una na yung dating budget, yung 2024 budget ang iiral. Ngayon sigurado na po ako. Na-research na natin. Hindi po magsha-shutdown ang gobyerno. Panakot lang po yan ni BBM. O yung mga mahilig mag-imbestiga ng fake news. Okay, dyan sa TRICOM. Eto na. Fake news po yan, Mr. President. No? Hindi po yan. Dalawa lang po yan eh. It's either yan ay fake news, yung sinabi niya magsha-shutdown, o hindi fake news. Hindi. Fake news or hindi alam ng presidente na magsha-shutdown. Na hindi magsha-shutdown. Kasi po, reenacted budget po. Kasi, nung unang natatandaan ko yan, yung mga kaso nun, alam ko panahon ni Gloria yan eh. 2 beses yata na reenacted ang budget. Kaya po naging reenacted, hindi nila naipasa yung budget sa tamang panahon. So halimbawa, hindi na ipasa yung 2025 budget, January na, 2025 na. Reenacted na po yung mangyayari, reenacted budget. Mag-adjust na lang yan. Pero hindi mo pwede. Ngayon po, pag nanalo po yung mga nagpetisyon, i-declare po na unconstitutional. At pag unconstitutional po, hindi mo pwedeng sundin. Ang constitutional nga eh. Di ba? O ngayon, yung sinasabi ni Chis Escudero na patawa-tawa pa. Pawata-wata pa si Waiter Escudero, sabi niya. Hindi naman pwedeng ideklara na ang constitutional yung BICAM report. JA lang ang pwedeng ideklarang ang constitutional. O pag nanalo to, tama naman yung sinasabi mo. Pinaiikot mo lang kami lahat eh. Ang unconstitutional, yung pinagbatayan yung BICAM, 0. Pagdating sa GA, nagkaroon ng numero. Kaya siya unconstitutional. Hindi po pwedeng magkaroon ng magic. Yung BICAM report na pinaiikot nyo na mayroon pa kayong tinatawag na enrolled bill at general appropriations bill na technically, isa lang yan. BICAM report din yan. Binigyan nyo lang ng ibang tawag para hindi na namin habulin na may blanco yung BICAM. Ang linaw po nung pag diniklara pong ang constitutional yan, hindi po tayo shutdown. O mga teacher, wala na pasweldo sa inyo. Buta, pwede mo ba hindi pasweldo yan? Sa teacher pa lang eh, ilang milyon yata yung teacher eh. O sundalot police, pwede bang wala sweldo yan? Illogical naman. Naisip na po yan ng mga nakaraan. Wala pong shutdown. Ewan ko sa Amerika yata, may naririnig ko yung shutdown pero sa Pilipinas hindi. Pag hindi ubra yung budget ngayon, reenacted budget po, yung budget noong 2024. Natatakot sila na nananakot, hindi natatakot. Nananakot sila na yan, kasalanan nyo yan, mag-shutdown tayo. Kaya lantad po yung mga kakulangan ng ating Pangulo. Lantad na ngayon sa ating lahat. Yung mga ginawa nila dyan sa budget, yung mga sangkatutak na insertion. Basically, kung galit tayo sa insertion, sa salitang insertion sa budget,
insertion po yung ginawa nila technically. Zero eh. Blanco eh. Ibig sabihin ng blanco, zero. Di ba? Paano nagkaroon ng figure kung zero nila pinirman? Ang daming akusasyon na sa technical group, umamin na si Kimbo. Yun po ang pinakamabigat sa lahat, yung pag-amin ni Kimbo na yung mga blanco, pinalagyan nila yan sa technical group kasi nga napag-usapan na naman yan sa plenary. Hindi po ganoon ang batas eh. Ang paggawa po ng batas, hindi po yan, nagkasundo na tayo verbally paubayan na natin to. Hindi po verbally ang batas. Kaya nga po, napapansin niyo po ba? Pag gumagawa sila ng batas, ano po meron? First reading, aprobahan. Second reading, aprobahan. Third reading. Ano po yung reading part? Kaya reading ang tawag kasi nakasulat dapat. Imagine niyo, sasabihin nyo, bahala na yung technical committee dyan kasi error lang yan. Error ba yung blanco? Zero ang blanco. Ang error, ganito ang error. May nakalagay, halimbawa, 85. Tapos nakalagay dito sa kabila, 35. Inad niya yun. 85 billion plus 35 billion is 117 billion. Mali. Yun ang error. Saan nanggaling itong 2 billion? Yun ang i-correct, pwede. Pero pag kinorek mo yan, babalik mo na naman yan. Bago nila aprobahan. Bago pumirma. Ang sinasabi ni Kimbo, paliwanag niya, no? Kaya po, Mr. President, kahit maghanap kayo na maghanap na blanco, nakakabobo yung paliwanag nyo na 4,000 pages yan, binasa ko, walang blanco. Hindi naman sinabi, yun nga ang binibintang. Blanco yan, nakarating sa inyo, may numero. Ang tanong, sino yung nagsulat? Di namin na ni Stella Kimbo. Senate nga hindi. Hindi nga BICAM Technical Group Senate Technical Committee o Technical Group. Kayo pala Senate. Ang daldal mo, Chis Escudero. Pinasa sa inyo ni Stella Kimbo. Kayo ang may kasalanan. Mga tauhan mo pala, hindi pala kasama. Biglang ligtas sila, no? Walang kinalaman yung mga congressman dyan, yung Senate. Napakinggan niyo ba yun? Yung sagot ni Kimbo na yun. Kaya po, ang dami pong mga hindi alam tong mga namumuno sa atin, no? Namumuno sa Kongreso, namumuno sa ating sa Malacanang, no? Marami po silang kapalpakan kasi dulot ng hindi nila alamin. Tsaka napansin nyo po yung pagsasabi lang, halimbawa, yung pagsasabi ng mga wala sila nakitang blanco. Tignan nyo po si Gatchalian. Putya, hindi nyo po pwedeng ipagmalaki yun na pinag-aralan na staff po yan. Staff lang, hindi po. Once na ikaw ay pumirma, hindi mo na pwedeng isangkalan yung staff mo. Inihasa